Habang naglalakad si Nathan, isinalaysay niya iyon. Nakakahanap siya ng mga pakikipag-usap sa mga tao. Tungkol sa mga paksang hindi matematika. Napakahirap. Natatakot siyang ipahayag ang kanyang iniisip. And thinks iba siya sa ibang tao. Sinubukan ng isang doktor na makipaglaro sa 9 na taong gulang na si Nathan. Ngunit siya ay walang interes. Mas gusto ni Nathan ang mga pattern kaysa sa mga laro. Ipinaalam ng doktor sa pamilya ni Nathan na siya ay autism. Binigyan siya ng tatay ni Nathan ng pep talk tungkol sa pagmamahal sa kanya. Kahit na iba siya sa iba. Sa paggawa nito, hindi niya napansin ang isang van na papalapit sa kanila. Na nasagasaan sila at nabaligtad ang kanilang sasakyan. Nanay ni Nathan. Tumakbo si Julie papunta sa kanila. Pero si Nathan lang ang nagmulat ng mata pagkatapos ng aksidente. Dumating sina Nathan at Julie sa libing ng kanyang ama. Pagkamatay ng kanyang ama, na-trauma si Nathan at mas introvert pa. Tumangging hawakan ng kamay ng kanyang ina. At tumakbo palayo sa kanya. Habang nilulutas ni Nathan ang mga equation sa kanyang notebook. Pumasok si Julie sa kwarto niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Gusto niya siyang tulungan. Pero sabi niya hindi niya kaya dahil hindi siya sapat na matalino. Napagtanto na, hindi niya matutulungan si Nathan na bumuo ng kanyang mathematical mind. Kinuha ni Julie si Nathan sa elementarya. At ipinatala siya sa lokal na mataas na paaralan. Kung saan kaibigan niya ang guro sa matematika. Mr. Humphreys na kinikilala din ang ugali ni Nathan. Ang resulta, alok ng principal kay Nathan Special. Advanced na pagtuturo ng Humphreys. Mabuti. Nakaupo sa hallway si Nathan at ang math teacher niya. Tanong ni Nathan kung bakit hindi siya makalakad ng maayos. Mayroon siyang multiple sclerosis. And bluntly asked Nathan kung bakit ang weird niya. Sinasabi ni Nathan na mayroon siyang mga espesyal na kapangyarihan. Iyon ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Nagsisimula sila sa mga probabilidad bilang unang aralin. Tanong ni Nathan kung ano ang Math Olympia. But Humphreys tells him na mag-focus sa assignment. At, mabilis na napagtanto ni Nathan na ang equation ay isang barya. Ihagis. Pag-uwi ni Nathan, nagbabasa siya ng libro tungkol sa International Mathematics, Olympia, at nalaman na ito ay napaka-prestihiyoso para sa mga high school students. Mga saloobin ng Olympia, patuloy na tumatakbo sa isip ni Nathan. Julie toast bread para kay Nathan. Pinutol niya ang mga piraso ng tinapay sa mga tatsulok, at nilagay sa plato ni Nathan. Pagkatapos ay niyaya niya itong mag-almusal. Sa ganitong paraan, sinusuportahan niya siya sa anumang paraan na magagawa niya. Lumipas ang mga taon at 15 na ngayon si Nathan. Pinapante siya ni Julie sa pagsusulit. And says it okay kung hindi siya makakasama sa team. Ngunit ang pagpasok sa UP Olympia team ay lahat sa kanya. Binigay ni Humphreys kay Nathan ang questionnaire. Sinasabi niya sa kanya na siya ay isang henyo. At hindi ito dapat maging problema. Sinimulan na ni Nathan na lutasin ang mga tanong. Na may ilang hiccups pababa sa linya. Ang mga resulta ay iaanunsyo sa isang linggo. Sinabihan ng guro si Nathan na huwag mag-alala. Kahit hindi siya gumawa ng team. Makakamit niya ang mga kamanghamanghang bagay sa hinaharap. Umorder si Julie ng pagkain para sa kanyang anak. She desperadong sinusubukang ipaliwanag yon. Kailangan niya ng 7 bola ng hipon para sa kanyang anak. Dapat silang prime number. Pero hindi siya siniseryoso ng cashier. Pag nakita ni Nathan yon, ang mga bola ng hipon ay hinaloan ng fries. Naiinis siya sa kanya, and tell her na mali lahat ng ginagawa niya. This caused her to snap at Nathan, na nagiging sanhi ng kanyang pagsara. Bumalik sa nakaraan. Naghahapunan si Nathan at ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ayos lang siya. Mahal niya siya ng walang kondisyon. Nagkaroon pa sila ng inside joke na may ketchup. Ang ama ni Nathan ang kanyang huwaran. Kasalukuyang bahay ay unang dumating kay Nathan na may dalang balita. O ang unang basahin ng sulat na pinapayagan. At sinabi sa kanya na si Nathan ang napili para sa UP. Pangkat ng matematika. At iyon ang Olympia. Gaganapin sa Taiwan. Masaya sina Julie at Humphreys sa balita. Pati si Nathan. Ngunit hindi niya ito ipinapahayag. O ang unang umamin kay Julie. Na siya ay tinanggal sa paaralan. Pero gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pagtuturo sa anak. Tinitigan sila ni Nathan mula sa kwarto niya. At hindi sinasadyang nahulog ang kanyang teleskopyo. Na nagudyok sa mga Humper na umalis. Nag-aalala kung ano ang maaaring isipin ni Nathan tungkol dito. Sinusubukan ng kanyang ina na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanya. Sabi niya nag-iisa siya. At masarap may kausap. She copes sa kanyang sitwasyon.
sa kanilang lumang pagkawasak ng isang kotse. Bumalik sa nakaraan. Naglaro sila ng tatay ni Nathan ng Bangle Lights at kanang prime number sa hangin. Samantala, tinawagan ni Julie si Nathan para magpalit ng tubig ng isda. Chic jealous kung gaano sila nagkakasundo. Napalingon si Nathan sa pagtingin sa isda at bumaha sa sahig. Sinubukan ni Julie na pigilan ng tubig ngunit nadulas. So tumakbo si Nathan palayo. And she's Aries kasi sobrang cold ng anak niya sa kanya. Katulad ng sa kasalukuyan. Binibigyan ng conference si Nathan ng isang set ng compass. Sinasamahan nila siya sa airport. At papunta na sila doon. Nag-aaral ng Chinese si Nathan. Sa istasyon, ipinakilala si Nathan sa kanyang tagapag-alaga sa paglalakbay na ito, Richard. At pagkatapos ng kanilang poem ay ipinakilala siya sa kanyang koponan. Nakilala ni Nathan si Isaac, siguradong tipong mayabang, at iba pang madaldal na miyembro. Mamaya, si Nathan at 15 iba pang kabataan ay pumunta sa math camp. Bagamat 16 sila sa bus, 6 lang ang napili para sa Math Olympia. Hinihikayat ni Richard ang lahat na gawin ang kanilang makakaya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng motivational speech. At para manalo laban sa mga Chinese students na nang ibabaw sa Math Olympia sa mga nakaraang taon. Sa biyahe papuntang Taiwan, may kausap na babae kay Nathan. She briefly tells him na hindi siya ang weird dito. Hindi rin siya ang pinakamahusay na mathematiko. He just average which resonates well sa kanya. Dumating ang mga kabataan sa math camp, kung saan sila mananatili ng 2 linggo. Ang Taiwanese user sa mas mababang rango. Kaya ang pangunahing kompetisyon para sa koponan ng AK ay ang mga Chino. Gamitin. Pumasok sila sa Chinese classroom. Kilalang kilala ni Richard ang kanilang tagapag-alaga. Nagpa siya ang mga tagapag-alaga na ipares ang AK, at magkakasama ang mga Chinese students. Para matuto sila sa isa't isa, si Nathan ay ipinare sa isang girl named na John. Dahil sa kanyang kapansanan, hindi siya komportable sa pagpapakilala. Sa gabi, ang AK team at ang Chinese team, sabay tayong maghapunan. Ipinakita sa kanya ni John kung paano gumamit ng chopsticks. Maya-maya ay sabay silang naglakad pabalik sa kampo. At awkward sa isa't isa. Hanggang sa tuluyang masira ni John ang yelo. At tinanong siya kung okay lang siya. Sagot niya sa kanya ng Chinese. And she is amazed na kinuha niya ang sarili mula sa isang libro. Pagdating sa kwarto nila, na ibabahagi ni Nathan kay Locke, isa pang batang may kapansanan. Pareho silang hindi nasisiyahan sa asymmetrical bintana sa kwarto nila. After na ay unpack ni Nathan yung mga bag niya, tawag ng kanyang ina, ngunit pinili niyang huwag pansinin siya. Sa halip, tawag niya sa Homefrest, at sinabing lahat ay mas matalino sa kanya. Sinabi sa kanya ni Homefrest na 14 na araw na lang. At 14, bilang isang positibong tagapamahala, kaya mag-isip ng positibo. Kumperensya, bumaba si Nathan sa pagtatanong sa math questions. Hanggang sa bumalik si Locke, hindi nagpapalitan ng maraming salita ang dalawa. Tanong ni Richard kay Nathan habang may lesson. Pero hindi sumasagot si Nathan. Mamaya idiniin ni Richard si Nathan, na sobra niyang ginagawang komplikado ang kanyang mga sagot, at kailangang umakyat kung siya ay kumakatawan sa AK. Sa Olympiad ng Matematika, iniimbitahan ni Julie ang mga mangangaso sa kanyang bahay para turuan siya sa matematika. At para sugpuin din ang kanyang kalungkutan. Iniisip niya kung bagong math siya, magbabago ang isip ni Nathan tungkol sa kanya. At talagang magsisimula siyang makipag-usap sa kanya. Nakita ni Nathan ang dalaga mula sa eroplano na tumutugtog ng piano. Tinuturuan niya siya ng mga simpleng harmonies, and mentions na ang music ay parang math. Although hindi pa tumugtog ng piano si Nathan, perpektong tinutugtog niya ang melody. Richard, nagtatanong tungkol sa pattern ng paglalaro ng baraha, at pinapunte si Nathan sa board. Pagpapalakas ng loob ni John sa kanya, at sa wakas ay pinagkadalubhasaan niya ang lakas ng loob. Tama ang paliwanag ni Nathan sa tanong. At pinalakpakan siya ng lahat. Sa wakas ay lumabas na siya sa kanyang comfort zone. At lumalaki sa isang personal na antas. Humphries dumalo sa isang pulong upang ibahagi ang kanyang mga problema. Gusto niya si Julie at gusto niya itong makasama. Pero natatakot siya. Masisira ang kalusugan dahil sa kanyang multiple sclerosis. At hindi niya ito mapasaya. Pero lalo lang dagdagan ng pasanin niya. Kampo ng resulta. Ipinakita ni John kay Nathan ang larong dati niyang nilalaro. Noong maliit pa siya, magkasama sila sa isang maliit na treat. At Nathan, ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagsusulit para sa Olympian. Pero sinabihan siya ni John na huwag mag-alala. Pareho silang papasa at sa panahon ng kanyang cultural exchange, mananatili siya kay Nathan. Ikinumpara ni John si Nathan sa pagong. Lagi siyang nasa shell.
Pareho silang may gusto sa isa't isa. Dumating ang araw ng pagsusulit. Parehong kumukuha ng pagsusulit ang AK at Chinese team. Sa iisang kwarto, ang 6 na tao na may pinakamataas na marka mula sa bawat bansa ay pinili upang makipagkumpetensya sa Olympian. Stressed si Nathan sa pagsisimula ng exam. Lahat ng ingay. Distract siya sa pagtutok sa mga tanong. Pagkatapos ng pagsusulit, lumapit si John kay Nathan at inamin niyang hindi maganda ang ginawa niya. Anunsyo ni Richard. Ang 5 estudyanteng may pinakamataas na marka. The last thought was between Nathan and Luke, with Nathan coming on top by 1 point. Ang 6 na tao, na kwalipikado para sa Cambridge Maths Olympia, mag-host ng mga Chinese na miyembro ng kanilang tahanan. Oras na para umalis ang AK team sa Taiwan. Sinabi ni Richard kay Nathan na ang kanyang trabaho ay isang bihirang kagandahan. Ngunit ang unpredictability at inconsistency warrior ni Nathan. Ang kailangan lang gawin ni Nathan para manalo ng gintong medalya ay manatiling nakatutok. Dumating ang AK at Chinese team sa England. Malugod na tinatanggap ni Julian Humphers sina John at Nathan. Itinayo ng mga matatanda ang kanyang larwang tren para kay Nathan. Para sorpresahin siya, ngunit ito ay nakakainis sa kanya. Tumakas si Nathan at pinakalma siya ng kanyang ina. Bumaba mula sa kabilang bahagi ng pinto. Julian choirs tungkol kay John. And finds na may gusto sa kanya si Nathan. Ngunit hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin nito. Malamang gusto niya si John gaya ng gusto niya sa math. Hinayaan ni Nathan si John na tumaya. At nanatili ang dalawa sa iisang kwarto. Nalaman ni John na kay Nathan. Namatay si tatay sa isang aksidente. At nagsisisi siya, dahil masakit mawala ng taong mahal mo. Para mas maintindihan ang ibig sabihin ni John, tinitingnan niya ang equation ng pag-ibig. Dumating sina Julie, Nathan at John sa Cambridge University, kung saan sina Nathan at John sasabak sa Cambridge International na Mathematical na Olympia, sa kabila ng reserbasyon ni Nathan. Hawakan ni John ang kamay ni Nathan, at pagkatapos ay umakyat sa hagdan patungo sa mga dorm. Ipinakita ni Richard ang mga bata sa paligid, at sinasabi sa kanila na ito ang pinakaprestihiyosong lugar sa mundo. Mag-aral ng math, at hinihiling sa kanyang koponan na huwag siyang pababayaan. Ang 50, nagsisimula ang ika-9 na International na Mathematical Olympia. Ang mga koponan mula sa buong mundo ay nagpapakilala sa kanilang sarili. Pagkatapos ng round ng pagpapakilala, hindi makatulog si John, so pumunta siya sa kwarto ni Nathan. And he awkwardly invitation sir na sumama sa kanya. Biglang sinubukang halikan ni John si Nathan. Pero humiwalay si Nathan. Makalipas ang ilang segundo ay naghalikan sila. Ang halik na ito ay parang bata at inosente ngunit matamis. Sa umaga, tagapag-alaga ni John, natiyuhin din niya, pumasok sa kwarto at nakita ang dalawa na natutulog na magkasama. Nagagalit ito sa kanya, and he asked her affair sa isang relasyon. Pinagalitan niya ito dahil abala siya sa mga lalaki. Sa halip na mag-aral, she lashes out sa kanya at storms off. Ayaw ni John na manatili sa Cambridge. Dahil hindi iniisip ng mga tao na karapat-dapat siyang narito, pinayuhan siya ni Nathan na manatili. Hanggang sa matapos ang isang kompetisyon. Inamin ni John na gusto niya si Nathan. Pero nagpasya siyang umalis pa rin. Dumating ang araw ng pagsusulit sa matematika. Habang papunta na si Nathan sa Olympian, lumapit sa kanya ang dalaga mula sa eroplano at humingi ng tawad. Sinabi niya sa tito ni John ang tungkol sa kanila ni John. At responsable para sa misa. Magsisimula na ang pagsusulit sa matematika. At parang kinakabahan ng lahat. Conference ay isa sa mga examiners. At sabi, kaya niyang ibigay kay Nathan ang mga sagot sa ilang katanungan. Panloloko yan. Pero halatang nagbibiro lang siya. Inanunsyo ni Richard na maaari na nilang simulan ang pagsusulit. Mayroon silang 4.5 oras. Habang nagsisimulang basahin ni Nathan ang tanong. Ang tunog ng lapis na hinahasa. O ang isang tapik sa mesa ay nakakagambala sa kanya. Kahit na ang karamihan sa mga emosyonal na alaala ay kumikislap sa kanyang harapan. Alaala ng kanyang ama, ng aksidente at lahat ng masasayang alaala ni John. Lahat ng emosyon ay nananaig kay Nathan. Padabog siyang lumabas ng exam room. Inilock ni Humphers ang pinto sa likod niya, at pinipigilan si Richard na maabot si Nathan. Humingi ng paumanhin ang mga Humphers kay Julie sa hindi pagpigil kay Nathan. Pero naniniwala siyang may mas importante siyang gagawin. Sabi ni Julie ayos lang. She kisses Humphers at sinundan si Nathan. Nadatnan niya itong nakaupo sa isang kafe. Sinasabi niya sa kanya ang
Inamin sa kanya ni John na gusto niya ito. Hindi maintindihan ni Nathan ang nararamdaman niya para kay John. Pero alam niyang iba ang takbo ng utak niya. And his body feel warm kapag kasama niya. Ipinaliwanag sa kanya ni Julie kung ano ang pag-ibig. So anak niya, mas mauunawaan niya ang konsepto ng kanyang nararamdaman. Nathan talks tungkol sa kanyang ama sa unang pagkakataon. At sinasabing masakit. Julie stakes fries sa kanyang ilong. Parang namatay na tatay ni Nathan. Nagiging emosyonal siya nito. And she is glad na sa wakas nagbukas na si Nathan sa kanya. Sumakay na sina Nathan at Julie sa sasakyan para maabutan si John. Ngunit sa pagkakataong ito, umupo si Nathan sa front seat. Sa unang pagkakataon pagkamatay ng kanyang ama, unti-unting nalampasan ang kanyang trauma. Hinawakan ni Nathan ang kamay ng kanyang ina. At sabay silang umalis. Si Nathan ay hindi nagmahal ng higit pa sa matematika. Pero pinalitan siya ni John.